Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hangus sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Leo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Kidapawan. Halos maiyak si Leo nang makarating sa lugar. Hindi inaasahang mahirap lakarin at walang sasakyang pwedeng magatid sa tahanan ng hinahanap nama. Nabutas na ang suot na sapatos sa naglalakihang bato sa daan. Nagganda putik-putik na ang damit at ang dalang bagahe. Dahil kakatapos lamang ng ulan ng mga sandaling yun, basang-basa din ang binata. Lintik talaga. Ang sabi pagkababa ng bus, nasa harapan kagad ng tahanan ng magaling na heros. Pero ito, kailangan ko pa maghirap. Kung alam ko lang sana na ganito, sana hindi na ako tumuloy. Buwisit talaga. Wika ni Leo sa sarili. Napasigaw na lamang dahil sa inis. Bumuntong hininga ang binata. Kinargas sa balikat ang bagahe upang hindi na madagdagan ang putik. Pagkatapos, itinuloy ang paglalakad. Pagkarating sa unahan, hindi na iwasan ang pagkadulas. Dumiretso pa sa paliguan ng kalabaw. Sobrang lintik na talaga. Heros, buwisit ka. Makarating lang ako sa'yo. Lagot ka talaga sa akin. Sigaw ni Leo. Dali-daling bumangon at naghilamos gamit ang natirang baon na tubig. O iho, naunahan mo yata sa pagligo ang kalabaw ko ha? Sandali lang. Bagong tao ka ba rito? Ngayon ko pa lamang nakita yung mukha mo ha? Saan ka ba pupunta? Sa pormahan mo parang tubong Maynila ka ano? Naligaw ka ba iho? Tanong ng magsasakang kakarating pa lamang. Hila-hila pa nito ang kalabaw. May hinahanap lang po akong tao. May kilala po ba kayong heros? Hindi ko alam yung apelyido eh. Basta yung mahaba yung buhok na pagtutroso yung kabuhayan. Tugon ni Leo. Nahirapan pa itong ilarawan ang hinahanap na ama dahil walang malinaw na deskripsyong binigay ang ina. Si Heros pala ang tinutukoy mo. Baybayin mo lang yung daang ito. Sa dulo makikita mo yung bahay ni Heros. Walang ibang bahay doon kundi sa kanya lang. Kaano-ano ka ba niya? Hindi naman masasabing anak dahil wala pa siyang asawa. Baka nagtataka ka na kung bakit ako nagtatanong. Kaibigan ko yung tao, kaya gusto ko ring makasigurado na mabuti ka. Baka mamaya kung anong kamalasan ang dadalhin mo. Esner nga pala ang pangalan ko, iho. Tugon ni Mang Esner. Ba't ako pa talaga ang malas? Ikaw nga po itong mas mukhang malas eh. Ang dami mong sinasabi. Mas maingay ka pa kesa sa kalabaw eh. Mauna na po ako. Wika ni Leo. Muling binaybay ang daang itinuro ni Mang Esner. Ba't ang bastos mong bata ka ha? Kung makapagsalita ka parang bata yung kausap mo. Kung tutuusin, mas matanda pa ako sa hinahanap mong heros. Masumbong nga kita kapag nagkita kami. Dayo ka lang sa lugar pero pasmado yung bibig mo. Pahabol na wika ni Mang Esner. Napailing na lamang ito habang hinahatid ng tanaw ang papalayong binata. Sa kabilang banda naman, narating din ni Leo ang tahanan ni Heros.
Walang katao-tao sa lugar. Sarado ang mga bintana at pinto. Maraming pananim sa bakuran. Mga gulay, herbal at bulaklak. Sa likod naman ng tahanan ay maraming nakapastol na kambing at meron ding babuyan. Naroon din ang malawak na taniman ng mais at kamote. Ayos, kung kay Heros ang lahat ng to, hindi lugi yung pagpunta ko rito. Kahit papaano may pagkukunan ng pagkain. Hindi ako magugutom. Ang ugaling meron siya na lang ang aalamin ko. Kung magkakasundo kami mas maayos. Wika ni Leo sa sarili. Bumalik ito sa bakuran. Ngunit natigilan ng mapadaan sa may bintana. May nadidinig itong pag-usal mula sa loob. Dahil sa kuryosidad, idinikit ang tenga sa dingding upang mapakinggang maigi. Ngunit ibang lengguwahe ang ginagamit kaya hindi rin maintindihan. Ano? Dayuhan ba yung tatay kong to? Ibang lengguwahe yung gamit eh. Pero ang sabi ni nanay, Pilipino lang si Heros. Paanong ibang wika yung sinasambit ng isang to? Siya ba yung nagsasalita? Sunod-sunod na tanong ni Leo sa sarili. At upang masagot ang mga katanungan, dali-daling nagpunta ng pinto si Leo. Paulit-ulit na kumatok hanggang sa pinagbuksan. Napatingala naman siya nang bumungad ang taong nagngangalang Heros. Matangkad, naglalabasan ang mga ugat sa naglalakihang braso. Hanggang balikat ang haba ng buhok. Masama kong tumitig at nakakunot ang noo. O ikaw, ang lakas naman ng loob mong mambulabog sa ganitong oras. At sino ka ba? Hindi ito tanggapan ng mga nawawala. Wala akong maitutulong sa mga taong naliligaw. Diretsahang wika ni Heros. Napapitlag naman si Leo sa lalim at buo nitong boses na kung ilalarawan niya, tila lider ng kinakatakutang sindikato sa bansa. Ngunit hindi siya nagpatinag. Taas noong sinalubong ng tingin ang kaharap sabay sagot. Ikaw ba si Heros? Huwag mo kong itaboy na parang aso. Dahil may responsibilidad ka sa akin. Kung noon wala akong nagawa ng iwanan mong parang tuta, pues hindi na ngayon. Malaki na ako. At hindi ako makakapayag na itataboy mo ulit. Anak mo ko. Kaya tumabi ka. Dahil tutuloy ako sa tahanang to. Pagpapakilala ni Leo, mas lalong kumunot ang noo ni Heros sa narinig. Natigilan at napaisip sa takbo ng buhay. Aminado itong may naging kasintahan dati. Ngunit matagal nang walang balita sa babae. Nasundan niya ng tingin si Leo na nakapasok. Komportable pang naupo sa harapan ng hapagkainan. Sinusuri nito ang mga ulam na tinatakpan. At nang makahanap ng kanin, kumain ito ng walang pasabi. O ikaw, marami nang naligaw sa lugar na ito. Pero ikaw lang ang bukod tanging walang modo. Sa dinami-rami ng pwedeng maiwan, asal mo pa talaga. Pasalamat ka at may ginagawa ko. Kaya wala akong panahon sa kakulitan ng kagaya mo. Bitbitin mo na ang gusto mong bitbitin. Sa'yo na lahat ng pagkain dyan sa mesa. Pati kaldero kung gusto mo. Basta lumabas ka na sa pamahay ko. Wika ni Heros. Hinawakan nito ang pinto para manatiling nakabukas. Hinihintay ang paglabas ng binata. Asa ka. Simula sa araw na to,
Dito na ako titira. Alam kong malinis yung tenga mo kaya huwag kang magbingi-bingihan sa sinabi ko. Anak mo ko. Wika ni Leo. Napahugot ng hininga si Heros. Hindi nagustuhan ang inasal ng binata. Humakbang ito at lumapit sa lalaki. Hoy, Poncio Pilato, lumabas ka sa tahanan ko. Hindi ko ugaling ulit-ulitin ang salita kapag nasabi na. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na kung ayaw mong malagot sa akin. Wika ni Heros. Tinakot pa nito ang binata sa pagkuha ng kalis, isang uri ng sandata. Ngunit sa halip na masindak ay tumawa lamang ang binata. Aba, ang lupit naman yata ng itak mo. Baliko. Sino ba yung panday niya ng makaltukan ko? Gagawa na nga lang ng sandata. Hindi pa tuwid. Lasing ba yun ang ginawa niya yan? Wika ni Leo. Napakatabil talaga ng dila mo. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ang natatanging sandata. Nadaan-daan ang aswang ang napatay. Baka gusto mong mapabilang. Hindi ka aswang. Pero pwede kitang patayin ora mismo. Oh, naiinis ka na ba sa akin na marunong akong sumagot? Hindi mo ba napagtanto na may pinagmanahan ako? Gusto mo akong patayin? O sige, yun ay kung kaya mong kitilan ng buhay ang batang nagmula sa dugo't laman mo. Paghamon ni Leo, napahugot muli ng hininga si Heros. Tumutunog na rin ang buto sa mga kamay sa labis na pagkuyom. Hindi niya inaasahan na sa kalagitnaan mismo ng pagdarasal, may ligaw na binatang manggugulo at ito pa ang ipinapakitang asal. Pinipilit mong anak kita. O sige, bibigyan kita ng oras para magpaliwanag. Siguraduhin mo lang na aakma ang salita mo. Dahil kung hindi, may dilang mapuputol sa araw na ito. O sige, makinig ka. At kapag ako naman ang tama, bibigwasan kita. Wika ni Leo. Isinalaysay ng binata ang buhay at ng ina na dating kasintahan ni Heros. Hindi lamang nito nalaman na may anak dahil lumuwas ng Maynila ang ina. At nang tumagal ay nakapag-asawa ang babae na isang alagad ng batas. Ngunit nasawi pagkasangkot sa isang operasyon. Ang mas matindi pa, nadamay ang ina dahil sa maling akala. Ngunit bago ito pumanaw, naikwento ang tungkol kay Heros na siyang tunay na ama ni Leo. At dahil naiwanang mag-isa sa buhay, napilitang hanapin sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao. At ito na siya ngayon, nandito sa tahanan ni Heros. Pagkatapos na mahabang kwentuhan, natahimik naman si Heros. Walang nasabi sa mga kaganapan. Ang huling balita ay iniwanan ng kasintahan. Ngunit ngayon ay may nagpapakilalang anak. O ano? Ayaw mo pa rin bang maniwala? Bahala ka. Basta dito na ako titira sa ayaw at gusto mo. May banyo ka ba? Gusto kong maligo kasi ang baho ko na eh. Nadulas ako sa putikan papunta rito. Itong lugar nyo nakakaasar eh. Ang hirap ng daanan. Wika ni Leo. Sandali. Hindi ba din ako kumbinsido na anak kita? Pero nandun sa likod, sa tabi ng babuyan ng tubig, maligo ka at pwede ka ring maglunod kung gusto mo. Huwag mo muna akong guluhin.
Dahil may kailangan pa akong tapusin. Tugon ni Heros. O sige, gawin mo kung anong gusto mo at gagawin ko rin kung ano ang gusto ko. Tugon ni Leo. Lumabas na ito ng tahanan. Nagpunta sa paliguan. Samantala iwinaksi muna ni Heros ang pag-iisip sa presensya ni Leo. Itinuloy ang naudlot na pagdarasal. Muli niyang binitbit ang libro at saka sinimulang basahin ang nakasulat na Latin. Ginawa ito sa tahimik na paraan. Pagkatapos, isinunod ang pag-oorasyon sa tangang medalyon at sa mga sandatang ginagamit sa pagpuksa ng mga nilalang. Sa kalagitnaan ng ginagawa, napansin niya ang presensya ni Leo. Nakamasid ang binata, nakasilip sa butas. Pasimple itong kumuha ng pantakip at itinapal doon. Nagpatuloy na rin sa pag-oorasyon. Pagkatapos ng lahat, lumabas ito at muling nakasagutan ang binata. Akala mo siguro wala akong narinig, no? Aminin mo nga, isa kang miyembro ng kulto, ano? Ang sabi ni nanay, may ganyang grupo dito sa Mindanao. Kung kasapi ka, matanong nga kita, ano bang ginagawa nyo? Pumapatay ba talaga kayo ng tao tapos binibenta yung mga lamang loob? Umiinom din kayo ng dugo, no? May paniniwala kasi na kapag uminom ng dugo yung tao, madudugtungan yung buhay at ahaba. Kaya siguro buhay ka pa ngayon kasi... Kung may bitbit lang akong patalim, putol na sana yung dila mo. Tahimik na tao si Andrea. Pero ikaw na sinasabing anak, napakabastos mong magsalita. Kakarating mo lang sa lugar na ito, sa tahanan ko. Pero patuloy ka lang sa pagdadada. Naririndi na ako sa boses mo. Tugon ni Heros. Pinutol na nito ang pagsasalita ni Leo. Kaya lang wala itong balak na tumigil. Esus, nahiya ka pa. Aminin mo na. Kahit sumilip lang ako sa butas, nakita ko yung mga kagamitan mo. May mga kandila, libro, at meron pang anting-anting. Naguguluhan tuloy ako kung miyembro ka ba ng kulto o mangkukulam eh. Alin ba sa dalawa? Hindi na nagpigil si Heros. Hinila pa itaas ang binata. Dali-dali naman itong kumapit sa kamay niya. Makikita rin ang takot at pagkabigla sa mga mata. Kapag sinabi kong manahimik ka, tumahimik ka na. Hindi uso sa akin ang pasensya. Kaya kung gusto mo pang sikatan ng araw, sumunod ka sa bawat sasabihin ko. Nagkakaliwanagan ba tayo? Oo naman. Maliwanag na maliwanag. Ibaba mo na ako. Hindi na sumasayad sa sahig yung mga paa ko eh. Tugon ni Leo. Ibinaba naman ito ni Heros. At sa mga sumunod na sandali, naging tahimik sa takot na malagot muli. Nilinis ni Heros ang kabilang kwarto na ginawang tambakan ng mga kagamitan na hindi na mapapakinabangan. Inilabas ang lahat ng mga ito at sa silong isiniksik. Binigay na rin sa binata ang sariling papag. Walang ibang higaan sa tahanan kung hindi yon lamang. Pagkatapos ay pinagluto ng hapunan. Tahimik silang nagsalo. Ipinagpapasalamat din niya ang pagtikom nito ng bibig. Dahil lumipas ang oras na walang ingay sa tahanan. Makaraan ng ilang sandali, sumapit din ang gabi. Nasa bakuran si Heros. Hinihintay ang pagdating ng kaibigang si Mang Esner. Napag-usapan ng dalawa na mag-inom dahil nakapagbenta ng kalabaw ang matanda.
O paring Heros, pasensya na kung natagalan ako. Ang bagal kasi ni Mang Ritoy. 1 galon lang ng lambanog ang binili ko, pero halos 1 oras din ang paghihintay. Syempre, hindi nawawala yung pulutan. Dumaan pa ako sa pinsan ko na nagkatay ng aso. O tara na, pulutanin na natin ito. Wika ni Mang Esner pagkarating. Ayos yan. Kapag talaga ikaw yung nag-aya ng inuman, kumpleto mula sa lambanog hanggang pulutan. Tara na. Tumagay na tayo. Tugon ni Heros. Siya nga pala, Heros. May nakasalamuha akong binata sa daan kanina. Grabe yung bastos magsalita. Ikaw yung hinahanap. Nakarating na ba dito? Sino ba yon? Ewan ko nga eh. Hindi naman nagpakilala. Pero tatawagin ko siyang Poncio Pilato. Dumating ba naman kanina at sinabing anak ko raw siya kay Andrea? Aba, malay ko ba kung totoo? Nagpupumilit kaya hinayaan ko muna. Nasa loob yun. Nagpapasok ka ng taong hindi mo kilala. Paring Heros, parang bago yun ha. Hindi ka naman basta nagtitiwala. Pero ito, nagpatuloy ka ng binatang maliban sa sobrang bastos ng sagutan. Ang sarap pang kutusan. Pasensya ka na pare, pero nakakainis lang talaga yung batang yon. Siga-sigaan yung astahan eh. Kaya nga mukhang kailangan ko ng mahaba-habang pasensya eh. Hanggat nandito yung batang yan. Siya nga pala, maiba tayo. Ano na yung balita sa aswang noong nakaraang araw? Wala na akong narinig tungkol sa nilalang na yun eh. Naayos na ba? Hindi pa nga. Tinutugis ng kabilang grupo. Ewan ko kung mauhuli. Pulpul naman yung mga yon. Nagpapalakas sa mga tao para mapuri. Pero wala namang sagawa. Puro salita yung mga peste. Ikaw ba? Wala kang gagawing hakbang. Magsabi ka lang. Ako ang maiiwan dito sa tahanan mo para magbantay sa mga alagang hayop mo. Pag-iisipan ko muna. Ang sabi kasi ni Mang Hernan, mailap yung aswang eh. Ito rin pala yung sinisikap nilang mahuli pero hanggang ngayon hindi magawa. Mautak din kasi. Umaatake sa oras na walang makakapansin kahit antingero. Papakinggan ko muna yung takbo ng panahon. Nakahanda na rin naman yung mga kagamitan ko eh. Wika ni Heros. Sa kabilang banda naman, habang nag-uusap ang magkaibigan, dahan-dahang pumuslit sa kwarto si Leo upang alamin ang nasaksihang gawain ng ama kanina. Pagkapasok, bumungad ang librong puno ng iba't ibang simbolo at mga salitang iba ang pagkakasulat. Ang umagaw sa atensyon ng binata, ang medalyong anting-anting na nakapatong sa mesa. Nilapitan niya ito at kinuha. Kung ilalarawan ang bagay, hugis trianggulo na may nakaukit na letrang A sa bawat kanto. May nakaukit na mata sa gitna at salitang Roma naman sa ibaba nito. Hindi na rin natuloy ang tangkang paghalungkat sa mga kagamitan. Nang madinig ang boses ni Heros, napapitlag pa nga ito dahil sa gulat. Akala ko ba, malinaw ang napag-usapan nating dalawa. Bakit umaandar na naman yung pagiging pakialamero mo? Labas! Wika ni Heros. Dali-daling lumabas ng kwarto si Leo. Natigilan nang makita si Mang Esner. Aba, nandito pala yung nagpakilalang anak ni Heros. Pero yung asal mo pang rebelde. Mabait na tao yung kaibigan ko. Hindi katulad mo. Hoy bata, umamin ka nga. Gumagawa ka lang ng kwento ano? Nagpapanggap kang anak ni Heros.
Dahil meron kang masamang binabalak. Tama ba ako? Tanong ni Mang Esner. Di pa nga nangangalahati yung galon ng lambanog. Pero lasing ka na tanda. Hindi ko ugaling magsinungaling, Manong. Totoong anak ako ng taong yan. Nasa inyo na rin kung maniniwala kayo. O hindi, basta nagsasabi ako ng totoo. At pawang katotohanan lang. Makatulog na nga. Tugon ni Leo. Pumasok na rin ito sa kabilang kwarto. Tinalikuran ang matatanda. Sayang, malalaman ko na sana kung anong klaseng kababalaghan yung ginagawa ng taong yun sa kabilang kwarto eh. Nahuli pa. Basta kung hindi man siya miyembro ng kulto, posibleng isang mangkukulam. Kaya siguro iniwanan ni nanay eh. Dahil kampon siya ng kasamaan. Halata naman sa itsura eh. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Wika ni Leo sa sarili. Napailing na lamang at saka sumampa sa higaan. Kinabukasan. Pagkagising, unang nabungaran ni Leo ang may hinang pag-usal mula sa kabilang kwarto. Dali-dali itong sumilip at nakita ang ama na nakaluhod kaharap ang altar. Hawak ang libro at saka may binabasa mula roon. Dahil sa lengguwaheng gamit, hindi niya maiwasang kilabutan. Pakiramdam pa'y anumang oras ay may lalabas na nilalang. Pagkatapos niya itong sambitin, minabuti na lamang na manahimik habang pinapakinggan ang mga ito. Ilang sandali pa, natapos at lumabas ng silid si Heros. Kahit umakto ka pang walang nangyari, huli ka na. Nakita kitang sumilip. May pagkain dyan sa mesa. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Kumakain ka naman siguro ng gulay ano? Yan lang ang nakahain. Ganyan lang yung kinakain dito. Kung gusto mo ng karne o ibang putahe, maghintay ka hanggang sa araw ng sahod ko. Papasok muna ako sa trabaho para may pantusto sa'yo. Maiiwan ka rito sa bahay at bibilinan kita ng isang bagay na dapat mong tandaan. Wag na wag kang pupunta sa malayo kung sakaling maisipan mong lumabas. Baguhan ka lang sa lugar. Mahirap na at baka maligaw ka. Mahihirapan pa ako sa paghahanap. Lalakad na ako, Poncio Pilato. Wika ni Heros. Leo, Leo yung pangalan ko, hindi Poncio Pilato. Kumag na to. May pangalan yung tao, tatawagin ng kung ano-ano. Umalis ka na nga. Tugon ni Leo. Pagkaalis ni Heros, dali-dali itong pumuslit sa kwarto nito upang masuri sa ikalawang pagkakataon ang mga kagamitan. Ngunit wala nang naabutan. Malinis ang mesang pinaglalagyan nito. Pati ang mga kandilang nakatirik sa gilid ay wala na rin. Pati ang libro at ang ibang kagamitan. Itago mo man ang lahat ng yan. Hindi pa rin magbabago yung tingin ko sa'yo. Isa kang mangkukulam ano? May kinulam na kaya siya? Pinagalitan pa ako kasi ang tabil daw ng dila ko. Pero siya naman tong mas masama yung ginagawa. Ay nako, naging tatay pa kita. Mabuti hindi ako lumaki sa poder mo. Wika ni Leo sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, naglibot-libot ito upang makita ang lugar. Unang bumungad ang mga magsasaka na abala sa gawain. Meron namang mga kalalakihang naglalakad papunta sa bundok. Ang sabi magtutroso ang mga ito. Hinanap niya si Heros, ngunit hindi naman makita. Ibinaling na lamang ang pansin sa mga matatandang nagtatanim ng mais. Tahimik itong nanonood.
Hindi rin nakaligtas sa tsismisang pinag-uusapan ng mga ginang sa isang tabi. Ay nako, grabe. Kung nakita mo lang yung sinapit ng bata, nako, mahihimatay ka talaga. Nakabukas yung tiyan, tapos nakalabas yung mga lamang loob. Namumutla na yung katawan kasi wala ng dugo. Hindi ko maintindihan yung nangyari. Paulit-ulit na lang dinarayo ng aswang ang lugar natin. Huwag kang mag-alala dyan. Sigurado naman akong hahanapan ng paraan ni Heros ang usaping to. Siya pa. Ang galing manugis ng aswang ng taong yan. Matuntun lang niya yung pinamumugaran ng mga pesteng nilalang. Ay siguradong ubos yung mga yan. Pag-uusap ng dalawang matandang babae. Kumunot ang noo ni Leo nang marinig ang pangalan ng ama. Hindi muna ito sumingit sa usapan sa pag-aakalang nagkataon lamang at ibang tao ang tinutukoy nito. Ay oo nga pala. Sa sobrang takot ko nakalimutan ko na meron pala tayong tagapagtanggol. Kung naabot lang sana ng pang-amoy ni Heros yung pananalakay ng aswang sa ibang lugar, walang taong mabibiktima kasi maaaksyonan niya kagad. Pero hindi tayo lugi kasi dito sa atin maayos ang buhay. Payapa dahil isang maling galaw ng aswang. Tapos ang buhay niya. Si Heros pa. Walang awa yan sa mga nilalang na mapangahas. Hindi kumikilala kahit anong uri ng halimaw pa. Wag lang talagang magkamaling pumarito at makikita nila. Maneng, matanong ko lang po. Sino yung tinutukoy niyong Heros? Hindi naman po siguro yung taong nakatira sa bahay na yan, ano? Pagsingit ni Leo sa usapan hindi na ito nakatiis. Siya nga iho. Kung hindi mo na itatanong, napakatapang ng taong yan. Kahit anong uri ng aswang haharapin, kakalabanin. Siya yung bukod tanging nagliligtas sa amin laban sa mga nilalang na yon. Dito sa lugar, mahalagang tao siya. Tugo ng matandang babae. Mahalagang tao? Sus, pati yung mangkukulam na kagaya niya. Hinahangaan niyo pa. Siguro tinamaan kayo ng orasyon niya, no? Kaya kayo naggaganyan. Mga manang, diyan ako sa tahanan niya nakatira. Isang gabi pa nga lang Ang dami ko nang nalalaman sa pagkatao niya. Kampon ng kadiliman. Nag-uusal pa nga ng dasal na parang nagtatawag ng demonyo Abay lokong bata, diyan ka pala sa kanya nakatira. Bakit ganyan ka magsalita laban kay Heros? Pawiin mo. Ikaw pa nga yung mas mukhang kampo ng kadiliman. Teka, ano-ano ka ba ni Heros? Bastos ka na bata. Ang buti-buti ng tao tapos minamasama mo. Napakasama ng ugali mo. Pagsasalita ng dalawang manang, hindi makapaniwala si Leo nang talikuran siya ng mga ito. Nabaling din ang pansin sa paglapit ni Mang Esner. Hoy Poncio Pilato, narinig ko yung sinabi mo tungkol sa kaibigan ko na ama mo. Kung makapagsalita ka parang kilalang kilala mo si Heros ha. Naiintindihan kong naninibago ka sa lugar, lalo na sa buhay ni Heros. Pero isa lamang ang masasabi ko sa iyo, iho. Mabuting tao siya at hindi mangkukulam. Ano bang pinagsasasabi mo? Nanunugis siya ng aswang at hindi nagdadala ng sakit sa mga tao. Wika ni Mang Esner. Di kayo na itong malam. Pasensya naman. Ito na lamang ang tanging naisagot ni Leo. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi pa rin mawala sa isipan ang naunang sinabi. Sa paningin niya,
Masamang tao ang pinupuri nilang si Heros. Oo, tatay ko siya. Pero parang ang sama ko na rin kung kukonsintihin ko yung ganong klase ng gawain. Kung makapagsalita naman sila, parang nakita nila yung galawan ni Heros sa loob ng bahay. Ako pa yung naging mali gayong nasaksihan at narinig ko ang lahat. Bahala na nga kayo. Wika ni Leo. Sa muling pagsapit ng dilim, hindi na nakatiis ang binata. Maghapon itong naiwan sa tahanan at dahil walang balita mula kay Heros, napagpasyahan itong hanapin sa kagubatan. May iilan itong nakasalubong na kasamahan nito at sinabing nagtatrabaho pa ang ama. Pinuntahan niya ang kinalalagyan at sa halip na pamumutol ng kahoy ang maabutan, napansing nag-uusal ito ng dasal habang nakatingin sa madilim na bahagi ng paligid. Mahigpit din ang pagkakahawak ng patalim. Tinawag niya ito, ngunit sumenyas lamang na umalis na. Ano ba? Mamaya na nga yung kalokohan mo. Kanina pa ako nagugutom eh. Wala akong mahanap na maluluto sa bahay mo. Kaya anong kakainin ko? Tara na, mahihimatay na ako sa Hindi natapos ni Leo ang sasabihin nang makarinig ng malakas na pag-angil. Kagad itong napaatras. Mula sa hindi kalayuan, lumitaw ang pagmumuka ng isang aswang. Dali-dali naman itong nilapitan ni Heros at hinamon ng tagisan. Oy Poncio Pilato, umuwi ka na. Sa bahay mo na lang ako hintayin. May saging sa silong. Tinakpan ko ng mga dahon. Hinog na ang mga yung kaya pagtsagaan mo na lang muna. Tutugising ko lang ang halimaw na ito bago ka ipagluto ng hapunan. Yung gutom mo makapaghihintay. Pero itong anak ng demonyong to, hindi. Kaya lumakad ka na. Wika ni Heros. Ngunit sa halip na sumunod si Leo, dali-dali pang sumunod ng maghabulan ang ama at ang aswang. Natatakot ngunit gustong makita ang mangyayari. Kuryoso sa kung anong magagawa ng ama. Hindi nakalayo ang nilalang ng batuhin ng patalim. Tumarak ito sa likod. Napaluhod na lamang sa lupa habang pilit na hinuhugot. Hindi rin mahawakan dahil napapaso sa tuwing susubukan. Lumapit si Heros at siya mismo ang humugot nito. Mabuti at naisipan mong lumapit sa oras na nagsiuwian ang mga kasamahan ko. Kanina pa kita napapansin eh. Pero binaliwala ko muna. Mas magandang makipagtuos sa kagaya mong hayop ng tayo-tayo lang ano. Masakit ba? Isang saksak pa lang yun pero naglupasay ka na dyan. Tapusin na lang kaya kita. Ganun nga kasi. Kailangan ko pang ipagluto ng hapunan ng anak ko. Huwag na nating patagalin. Wika ni Heros. Muling nag-usal ng dasal sabay paulit-ulit na sinaksak ang aswang. Nangalmot pa ito ngunit hindi na nakalaban. Pinigilan ang lakas sa orasyong pinakawalan. Makalipas lamang ang ilang sandali. Humandusay at wala ng buhay. Nagpatuloy sa pagsambit ng orasyon si Heros habang nililigpit ang katawan ng nilalang. Pagkatapos ng lahat, binaybay na ang daan pa uwi. Tahimik namang nakasunod si Leo. Laking bigla nito sa mga nakita. O ikaw, di ba kanina pa kita sinabihang umuwi? Pero sabay tayong nakarating. Oh, bakit natahimik ka? May nakita ka lang napipiga na kagad. Wika ni Heros. Naghugas pa ito ng dugo ang kamay. Saka nagpunta ng kusina upang magluto ng hapunan. Kasi
Ang buong akala ko, mangkukulam ka eh. Nagsasabi ka kasi ng mga salitang parang nagtatawag ng demonyo. Yun pala. Wika ni Leo. Kagad itong napayuko dahil sa pagkahiya. Naiintindihan ko. Walang problema sa akin. Wala ka namang alam sa ganitong bagay eh. Ang tapang mo kanina. Pinanood mo talaga mula umpisa hanggang dulo yung maiksing laban namin nung aswang na yon. Pero delikado yung ginawa mo. Pwedeng ikaw yung balingan ng nilalang. At kapag nagkataon, nadamay ka pa sa mangyayari. Wala eh. Kuryoso din ako sa kung anong gagawin mo. Napakabilis mong mahabol yung halimaw. Sandali. Hindi ba kinalimot ka? Bakit walang sugat? Ang tulis kaya ng mga kuko nun. Napansin mo ba yung mga sinabi kong orasyon? Hindi ba? At saka yung medalyon na nahawakan mo sa kwarto. Sa tulong ng mga ito, protektado ko sa anumang gawin ng aswang. Tumatama yung mga pag-atake nila, pero hindi ako magkakasugat. Kung inaakala mong mangkukulam ako o miyembro ng kulto dahil lang sa narinig mo na ibang lengguwahe, nagkakamali ka. Dasal at orasyong Latin ang tawag doon. Sinabi ko na para maliwanagan ka. Sandali. Parang nagbago yung tono ng pananalita mo ah. Nakalunok ka ba ng kuliglig doon sa gubat kaya ka naggaganyan? Hindi naman. Nahihiya lang ako sa mga pinagsasabi ko tungkol sa'yo. Pasensya ka na po talaga ha. Ayos lang. O siya. Hintayin mo ng ilang minuto. Maluluto din maya-maya yung nilagang itlog eh. Yan lang muna ha. Wala tayong ibang pagkain dito eh. Masanay ka na rin. Eh siya nga pala. Anak kita hindi ba? O sige. Tinatanggap na kita rito sa bahay. Pero siguraduhin mong hindi ka mangingelam sa ginagawa ko ha. Lalo na yung mga gamit na nasa kabilang kwarto. Heros na lang ang itawag mo sa akin. Ayoko ng ama o tatay. O itay. Hindi ako sanay. Nang sa ganun din maging magaan ang pakikitungo sa isa't isa. Alam kong pati ikaw naninibago pa sa sitwasyon nating dalawa eh. Wika ni Heros. Napatango na lamang si Leo. Napahugot ng malalim na hininga. Nakaramdam ito ng pagsisisi sa mga binitawang salita. Aminado itong pabalang sumagot. Ngunit napagtantong dapat munang alamin ang katotohanan bago magbitaw ng mga sasabihin. Lalo na kung patungkol sa kilos ng isang tao. Kagaya kay Heros na ang buong akala niya ay alagad ng kasamaan. Yun pala. Isang taong may kakayahang harapin ang hamon laban sa naglipa ng kampo ng kadiliman. Hindi lahat ng nag-uusal ng orasyon ay mangkukulam. Ang iba, dasal pang proteksyon para malabanan ang lahat ng banta. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Elmer. Walang eksaktong taon. Maynila. Malapit si Elmer sa mga bata noon pa man. Mahilig itong makipaglaro sa mga ito. At kahit naging 20 anyos na ang edad, nakikipaglaro pa rin siya sa mga pamangkin. Marami namang natuwang magulang kay Elmer dahil kuyang-kuya talaga ang dating nito sa mga bata. Isa sa mga kinakalaro ni Elmer noon, ang batang 4 o 5 taong gulang na kapitbahay nila. Kasama ito sa 3 bata na mahilig makipaglaro ng tagu-taguan sa kanya. Hindi na maalala pa ni Elmer ang pangalan ng batang yun. Ngunit para sa kwentong ito,
Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ikoy. Bagamat pala kaibigan at mabait si Elmer, hindi nito maiwasan ang bisyo na paninigarilyo. Hindi naman niya ito ginagawa tuwing umaga dahil bukod sa ayaw niyang malanghap ito ng mga bata, mapapagalitan din siya ng ina dahil ayaw nitong may bisyo ang mga anak. Kaya naman tuwing gabi kung kailan tulog na ang lahat, doon lamang lumalabas si Elmer ng tahanan upang makapagsindi. Isang gabi habang abala sa paninigarilyo si Elmer, nakita niya si Ikoy. Lumabas ng tahanan na may bitbit na supot. Kagad namang nagtaka ang binata kung bakit gising at anong ginagawa ng bata ng 10 oras ng gabi at kung ano ang dala nito sa supot. Kagad namang nagpunta sa bakuran nila ang bata. Kaya naman hindi na nakita pa ni Elmer ang sunod na ginawa nun. Kinabukasan, habang binabantayan niya ang mga bata, tinawag niya si Ikoy upang kausapin. Nang banggitin ni Elmer ang nakita kagabi, kagad itong napalinga sa paligid. Tinignan niya kung meron bang ibang makakarinig ng kanyang sasabihin. Kuya Elmer, pangako mo po sa akin. Sikreto lang po natin to, ha? Tanong ni Ikoy. Tumango naman si Elmer. Kasi kuya, meron po akong mga naging kaibigang duwende sa bakuran namin. 3 po sila kuya eh. Isang itim, isang berde at isang puti. Pagpapatuloy ni Ikoy, hindi inaasahan ni Elmer na ito ang sasabihin ng bata. Noong una, akala lamang niya ay may tinatago lang ito. Bagamat hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng bata, lalo na't nasa syudad sila. Ipinakwento niya pa rin kay Ikoy dahil interesado ito sa sasabihin ng bata. Nagulat nga po ko kagabi kuya eh. Nakarinig po ko ng mga nag-uusap sa bakuran. Tapos wala naman po ako nakita eh. Tapos paglabas ko ng bahay, ayun, nakita ko po sila. Kinausap nila ako tapos ang sabi nila, dalhan ko daw sila na makakain kaya ayun. Pagsasalaysay ni Ikoy, pinakinggan naman ni Elmer ang mga kwento nito tungkol sa mga duwende. Umabot ang 1 buwan at kahit papano, nakilala niya ang 3 kaibigan ng bata. Ayon kay Ikoy, ang itim na duwende ang pinakamasungit sa lahat. Palagi din itong nagagalit sa puti at berdeng duwende. Madalas nagtatalo ang itim at berde samantalang pinagbabati naman sila ng puti. Ang duwendeng berde naman, sobrang makulit at palagi itong niyayaya na sumama sa kanila, papunta sa kanilang mundo. Ngunit hindi naman sumasama si Ikoy. Natatakot ito na baka hindi na siya makabalik pa. Habang ang puting duwende naman, ito ang pinakapaborito ng bata dahil sobrang bait. Bukod pa dito ay mahinhin dahil kahit inaaway ito ng iba ay kahit kailan, hindi ito minsan man nagalit. Natutuwa lamang siya sa kwento ni Ikoy. Hindi naman niya ito ikinakaalarma. Naiisip niya na baka imahinasyon lamang ito ng bata. Dahil siya rin naman nung kabataan ay mahilig lumika ng kwento para mapansin ng mga magulang. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, naging 11 taong gulang na si Ikoy. Hindi na ito masyadong lumalabas o nakikipaglaro sa kanila. Naisip ni Elmer na baka dahil abala ito sa pag-aaral,
Hanggang sa isang araw, lumapit sa kanya muli si Ikoy. Nakikita niyang natatakot ito dahil kinukulit na naman siya ng mga duwende. Ayaw siyang lubayan ng mga ito at tila nakursunadahan siya ng berdeng duwende. Hindi naman niya kayang tigilan ang pagdadala ng pagkain dahil baka may mangyaring masama sa kanya, maging sa pamilya. Ngunit kahit gaano kadetalyado ang kwento ng bata kay Elmer, hindi pa rin niya ito pinaniwalaan. Sa isipan niya, gawa-gawa lamang ang lahat ng kwento nito. Ganun pa man, pinayuhan niya itong lumayo na at unti-unting bawasan ang mga ibinibigay. Hanggang sa tuluyan na niya itong tigilan. Baka sa ganung paraan, lubayan na siya ng mga ito. Yun naman ang ginawa ni Ikoy. Nakikita pa naman siya ni Elmer. Ngunit habang tumatagal, dumadalang na ang pagkita niya dito. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan na lamang na nawawala si Ikoy. Dali-daling tumawag ng otoridad ang mga magulang at sa tulong ng mga residente, hinalughog nila ang buong bayan pati na rin ang mga katabi nito. Tinanong na rin ng mga magulang ang kanilang kamag-anak. Nagbabaka sakaling doon ito pumunta. Ngunit lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Hindi na nila natuntun pa ang bata. Napag-alaman ng mga kapitbahay na baka naglayas ito dahil palagi nilang nadidinig na nagsisigawan ang mag-asawa. Baka napagod na lamang itong makitang nag-aaway ang mga magulang, kaya ito naglayas. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, hindi na talaga nakita pa si Ikoy. Gusto niya sanang sabihin ang tungkol sa mga duwendeng ikinikwento ng bata sa kanya. Ngunit hindi niya ito ginawa dahil iniisip ni Elmer na hindi naman ito totoo. At kung totoo man yon, hindi naman siya paniniwalaan ng ibang mga tao. Magpasa hanggang ngayon, nagsisisi pa rin si Elmer na hindi niya ito sinabi sa mga tao noon. Kahit napagtawanan o hindi siya paniwalaan, kahit anong impormasyon ay maaaring makatulong sa pagtuntun sa bata. Hindi alam ni Elmer kung bakit hanggang ngayon hindi niya ito kayang sabihin kahit kanino. Ngayong may asawa at anak na, nag-aalala ito sa kaligtasan ng mga anak. Magpasa hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ito sa pagkawala ni Ikoy. Bagamat ang mga duwende ang kumuha sa kanya, ang hindi pagkilos ni Elmer ay isa sa mga dahilan kung bakit bata pa lamang, kagad itong nawalay sa pamilya at napaggait ang buhay na para sana sa kanya. Ikinikwento ito ni Elmer ngayon upang kahit papano magsilbing aral ang mga nangyari sa kanya sa iba. Nag-iwan ito ng isang paalala. Sana maniwala tayo sa mga bata. Kahit na nagdududa tayo. Ayon sa mga sabi-sabi, ang bata ay hindi marunong magsinungaling. Kung nakinig lamang sana siya at naniwala sa sinabi ni Ikoy, sana ngayon, nandito pa rin siya at tumanda, kasama ng mga kalaro niya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.